Representatives sa Congress. It is also a way para magbilang na siya ng mga kaalyado niya sa susunod na 2028 elections. Parang nagbibigay siya ng mensahe na ito na yung plano ko ng 2028 to keep the conversation going para if ever sa pagboboto kahit lang sa Congress pa lang, sa House of Representatives pa lang ay baka magdalawang isip yung mga congressmen na nagboto laban sa kanya, and that politics supposedly has a long memory of those who may have helped her or antagonized her leading up to the 2028 elections. Kaya yung timing ay hindi something out of the blue. Well-planned yan. Merong purpose. At yung ang nangyari, parang nagsabi siya that she is available to run for president after the fourth impeachment complaint has been filed. On a related note also, Bongo Frami, yung upcoming na yung paglilitis sa kanyang ama sa ICC, sa Hague, yung mga supposedly allies niya na masasangkot doon sa EJK na kasama na sila, indicted na sila, kumbaga, ay parang nagsasabi na this is what I am planning, so you are with me or you are not with me. Given that yung mga surveys sa trust ratings dun sa presidential election preferences ay parang si Sara yung nangunguna. Yes. I think she wants to keep that momentum hanggang sa mismong aktual na kampanya. So, tama rin po yung ati po nga naiisip to divide the House, perhaps po, para po dito sa kanya naman po nga kinakarap po na impeachment. So, how's that po, attorney? Kasi nga po, nitong nakarampong mga election po natin with VP or with Senator Grace po, VP Jujomar Binay, na mataas po yung kanilang mga mga pong mga survey para po sa pagkapangulo. Pero in return, bumagsak po agad po ito dahil po sa, syempre napaka-early po yung kanya pong declaration. So hindi naman po yun ang anong thoughts po niyo diyan with sa popularity po ngayon? At sa inyo po ninyo, aside from dito sa impeachment na kinakalap po ng VP Sara? Kasi kahit na i-announce niya o hindi, just like what has happened doon kay Villar, kay Binay, Yes. ay lumabas halos lahat yung mga binabato sa kanila, kaya nabambuzel siya sa surveys. Whether nag-declare si VP Sara ng kanyang intensyon na tumakbo ng 2028 o hindi, yung impeachment proceedings kahit nasa House of Representatives lang, kung lilitisin yon sa mismong Committee on Justice at pag matransmit ito, if they have the numbers leading up to her impeachment at yung articles of impeachment ay transmit sa Senado, lalabas lahat yung mga paratang sa kanya. And there's also that possibility na yung mga bank account records niya ay lalabas. Hindi na niya kayang labanan yan dahil may aktual na subpoena, may aktual na parang paglilitis sa Senado. Meron na yung mga whistleblowers, sina Madriaga, baka yung mga involvement din niya sa possible involvement din niya sa EJK, lalabas yan nung siya'y mayor sa Davao. Lahat yan pwedeng lumabas habang yung impeachment complaints na granting that possibility ay nasa Senado na. So imagine mo yung talagang political backlash if ever these things could possibly be brought to light. Kaya there is the parang paninira
nasa kanya, talagang lalabas yun. Pag lumabas yun, may mangyayaring either bababa yung ratings niya, bababa yung trust ratings niya, at doon sa presidential survey, posibleng bababa din. I think VP Sara's announcement that she is running for president is her way of fighting back sa mga itong siguradong lalabas if ever the impeachment complaint would be transmitted to the Senate. So magkakaroon po ng repositioning po sa kakamara po right now kung sino. Pero sabi nga po natin kanina po, Attorney, no, napakaaga na ito po ba ay magiging bait para po